Silent Channel. Kabanata 386 hanggang 390. 0386. Para linlangin. Paano linlangin? Nagtanong lang si Zhu Wei, nang may naisip siya, at nagliwanag ang kanyang mga mata, ibig mong sabihin. Nakakalason. Oo, second young master, nakalimutan mo, noong nasa magnesium ka, naglakas loob kang sundan siya, tama ang ginawa mong dayuhan, hindi ba nilason ko silang lahat para sa iyo? Hindi ma-detect ng mga dayuhang forensic na doktor ang dahilan, kaya hindi ba mas hindi ma-detect ng ating mga domestic ang problema, sabi ni Niu 6 Iyang na may kasamang ngiti. Nang marinig ito, ang mga mata ni Zhu Wei ay kumislap ng masamang liwanag, nag-isip siya sandali, at sinabing, sigurado ka bang hindi ka mahahanap? Ito ay nasa bansa ng Xia, kung may mangyari talaga, wala akong magandang prutas na makakain. Aking pamilya. Dahil ang insidenteng ito ay nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Zhu, kung gayon hindi ka dapat pumunta sa ward ng ospital, mas mabuting dumiretso ka sa morgue. Nang inag si Niu 6 Iyang, napalunok, at sinabing, ako. Kaya ko ito. May talamak na laso na tahimik sa ilalim ng pagkain sa kanilang Purple Leaf Tea House, at hindi ito matutuklasan ng ilang sandali. Dahil ang laso na ito ay dahan-daang magpapasakit sa kanila, at kapag sila ay napag-alamang may malubhang karamdaman, iba't ibang mga tumor ang lilito. Sa huli ay walang lunas. Nang marinig ito ni Liu Yunfeng, kumunat ang noo niya at sinabing, kung gayon. Hindi yun misning. Kalokohan. Ang gusto ko ay siningzi mo, ang mabahong asong ito, lumayas ka. Kasama niya rito, ang dalawang mayabong na bukid na ito ay hindi magagawa. Negosyo, ito ay isang hadlang sa ating pinansyal na landas. Nagbanta si Zhu Wei, Liu Yunfeng, kung maglakas loob kang ihayag ang kalahati ng aming plano, alam mo ang kahihinatnan. Pangit ang itsura ni Liu Yunfeng, ngunit awkward na tumango lang siya. Nang malinaw na magtanong si Zhu Wei kung paano ito gagawin, narinig niya ang isang tawag na papasok. Tumingin si Zhu Wei sa taong iyon, nanlamig ang kanyang mukha, mabilis niyang pinunasan ang kanyang lalamunan at kinuha ito. Pare, may kinalaman ka ba sa akin? Ang taong tumatawag doon ay ang kontemporaryong pinuno ng pamilya Zhu, ang biolohikal na ama ni Zhu Wei, si Zhu Linming. Nagtanong si Zhu Linming sa mababang tono, nakakilala ka ba ng lalaking nagngangalang Ye Fan? Nang marinig ito ni Zhu Wei, sumimangot siya at sinabing, oo, ama, paano mo nalaman? Itong Ye Fan, ang background ay hindi simple, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos, anuman ang plano mong gawin, ang bagay na ito. Ang aming pamilyang Zhu ay hindi maaaring makisali. Halos imposibleng makapasok, babala ni Zhu Linming, kung hindi, hindi kita mapapanatili. Nang inag ang puso ni Zhu Wei, at gulat na sinabi niya, pare, iniulat ko sa iyo ang tungkol sa pagbubukas ng mga underground casino sa Huahai at Jiang Province. Kung hindi natin makokontrol ang underground forces sa dalawang lugar na ito, ang mga kasino ay magiging hindi matatag. Mahalaga ang pera, ngunit hindi ko nais na pukawin ang Dragon King dahil sa higit sa 100 kasino. Napabuntong hininga si Zhu Linming. Dragon King. Ang anit ni Zhu Wei ay manhid, Dragon Souls Dragon King. Paano? Paanong ang bagay na ito ay may kinalaman sa Dragon Soul? Napabuntong hininga si Zhu Linming, huwag ka nang magtanong pa, mas kakaunti ang alam mo tungkol sa ilang bagay, mas kakaunti ang alam mo. Mas ligtas ito. Sa kabuuan, hindi mabubuksan ang kasino. Itong Ye Fan, at ang mga tao sa paligid niya, hindi kami makagalaw. Kung gusto mong magpatuloy sa pagbubukas ng kasino, maaari mong baguhin ang lugar, o maghanap ng paraan ng mag-isa. Sinabi pagkatapos noon, direktang ibinaba ni Zhu Linming ang telepono. Mahigpit na kinuyam ni Zhu Wei ang kanyang telepono na may maulap na mukha sa kanyang mukha, pagkatapos ay itinapon ang telepono at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, dam. Hindi nakakagulat na ang Ye Fan na ito ay naglakas loob na huwag pansinin ako, lumalabas na ang Dragon King ay umaatres. Namutla ang mukha ni Liu Yunfeng, Dragon. Dragon King. Zhu Ershao, hindi na natin siya ma-provoke, hindi ito biro. Kalokohan. Ginagamit mo rin ka para turuan ako. Sino ang nang-ahas na labanan ng Dragon Soul sa Xia Kingdom? Mukhang nena si Zhu Wei at ayaw niya. Gayunpaman, inilibot ni Niu 6 Iyang ang kanyang mga mata at sinabing, ikalawang young master, kahit na hindi natin maigalaw ang Ye Fan na iyon. Ngunit, hanggat ang purple na kawayan na kagubatan ng Ning Zimo ay patay na, hindi ba't ganoon din? Si Ning Zimo ay si Ye Fan. Kung ililipat natin siya, ano ang pagkakaiba ng paglipat sa kanya at kay Ye Fan? Galit na sabi ni Zhu Wei. Sinabi ni Niu 6 Iyang, ikalawang young master, sa pagkakaalam ko, si Ning Zimo ang pinuno ng 5 pamilya sa ilalim ng lupa, isang anak na babae ng pamilyang Ning ng Sword Alliance, at kalaunan ay pumalit bilang chairman ng Zishulin pagkatapos niyang magtago sa kanyang lolo. Siguradong hindi komportable ang pamilyang Ning na makita si Ning Zimo, isang anak na babae na pinaalis sa pamilya, na kumakain ng pamilya Shangguan. Sa tingin ko, hanggat tinutulungan natin ang apoy, malamang nalilinisin ng pamilyang Ning si Ning Zimo para sa atin. Kung tutuusin, ang pamilyang Ning ay kilalang matapang at palaaway,
at tiyak na hindi sila uupo sa ganoong kalaking cake. Ang pamilyang Ning ng Sword and Sword Alliance sa lalawigan ng Sichuan, umiling si Zhu Wei, pero pinabayaan ng pamilyang Ning si Ning Zemo hanggang ngayon, makakagawa talaga tayo ng hakbang kung pipilitin natin ito. Ang pamilya Ning ay nag-aalala na ang pagkawala ay masyadong malaki, ngunit maaari rin nating dalhin ang pamilyang Wei mula sa Yun Province. Ang Yin Shimen ng Wei Family Alliance ay napakalapit sa aming 5 poison doors. Ang pamilya Wei at ang Yin Shimen ay lubhang napinsala kamakailan. Kahit ang panganay na apo ng pamilya Wei ay pinatay ng Ye Fan na iyon. Sa tingin ko, kung ang Wei the family at ang pamilyang Ning ay magkakasama para harapin ang isang purple na kagubatan ng kawayan, hindi ito mapipigilan ni Ning Zemo. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa kalakas si Ye Fan, nag-iisa pa rin siya. Ang mga underground gang ay nakikipaglaban, basta't sirain nila ang lahat ng kanilang mga pakpak at mag-iwan ng isang hubad na commander, hindi nila makokontrol ang teritoryo. Neo, sabi ni Six Iyang, itong utak, hindi masama. Nag-transfer lang kami ng halaga ng pera mula sa isang account sa ibang bansa para pasayahin ang mga pamilyang Wei at Ning. Ang paghiram ng kutsilyo para pumatay ng mga tao, ang diskarteng ito ay lubos na kasiya siya sa akin, ha ha ha. Si Liu Yunfeng ay nakikinig sa mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpupumiglas, at ang kanyang pag-aalala ay lumalakas at lumalakas. Beijing City, Dragon Soul Headquarters, si Heyuan inside. Sa pag-aaral, pagkatapos ibaba ng Dragon King ang telepono, pumasok si Military Advisor Xi Lin Yuan hindi nagtagal. Nang makita ang kakaibang ngiti sa mukha ng Dragon King, si Xi Lin Yuan ay nagsabi ng kakaiba, Dragon King, ano ang nakakatuwa sa iyo? Umupo ang Dragon King sa upuan ng Grandmaster, umiling, at bamantong hininga, nakita ko. Itong Ye Fan ay higit na magnanakaw kaysa sa inaakala ko. Boss, anong problema niya? Agad na nabahala si Xi Lin Yuan nang marinig niya na ito ay negosyo ni Ye Fan. Bahagyang tumapak ang Dragon King gamit ang kanyang mga daliri sa mesa at sinabing, kanina lang niya ako tinawagan at hiniling sa akin na makipag-ugnayan sa mga tao ng pamilya Zhu, upang ang isang brat ng pamilya Zhu ay hindi dapat kumilos ng padalos-dalos at pukawin ang kanyang babae. Hindi alam ni Xi Lin Yuan kung matatawa ba siya o maiyak, at ano ang big deal. Ang amo ko talaga, bakit nakipag-away na naman siya sa pamilya Zhu? Sinabi ng Dragon King, huwag na nating pag-usapan kung paano siya nagkakaroon ng alitan sa pamilya Zhu. Ang susi ay nakikipag-away siya ngayon sa pamilya Zhu. Hiniling niya sa akin na tumayo para sa kanya, lutisin ang problemang ito, at maging matuwid. Nilinaw ko, alam niyang kailangan ko pang itanong sa kanya ang 3 bagay, para hindi niya siya hayaang masangkot sa malaking gulo. Gamit ang pagkukunwari na ito, hiniling niya sa akin na palitan niya ang problema. Lumingalinga si Xi Lin Yuan sa paligid, naunawaan ang kahulugan ng Dragon King, at nakangiting sinabi, oo, tila 3 bagay ang hiniling mo sa kanya, ngunit sa totoo lang, bakit siya pinuprotektahan din ng Dragon Soul? Ang Dragon King, sa pagkakataong ito ay nilabanan mo ang unang hukbo. Kabanata 0387 nagulat. 0387 ang walang pakialam si Dragon King, at sinabing, hinahanap mo ako, meron ba? Naalala ni Xi Lin Yuan ang negosyo, at mabilis na tumingin ng diretsyo, at sinabing, narito ako para sabihin sa iyo. Xiao Ziner, pumunta sa Huahai. Kumunot ang noo ng Dragon King, ano ang sinabi niyang gagawin niya? Sabi niya siya daw. Maglalaro. Gusto ko sanang tanungin ka, gusto mo bang magpadala ng isang tao na sumunod sa kanya? Alam mo, ang babaeng ito ay hindi isang fuel-efficient lamp, Xi Lin Yuan na mapait ng ngiti. Sundan. Paano sumunod? Maliban kung pumunta ako ng personal, lahat ay madidiscover. Umiling ang Dragon King at sinabing, kalimutan mo na ito, hanggat walang nangyari, wala akong pakialam. At Ning Zemo nagtatagal. Pagkaraan ng isang gabi, masiglang umalis si Ye Fan sa Zia Tea House kinabukasan. Hindi rin siya pumasok sa trabaho, at maliban na lang kung may espesyal na bagay, wala siyang masyadong gagawin sa kumpanya. Sa halip, tumakbo si Ye Fan sa bagong tahanan kung saan nakatira si Du Yuner, dahil naalala ni Ye Fan na bukas ay Pasko, at gusto niyang magbigay ng ilang mga regalo sa mga bata sa orphanage. Gusto pa rin ni Ye Fan na isama si Du Yuner noong binili niya ang mga gamit ng mga bata, tutal mas marami pang alam ang babae kaysa sa kanya. Kumuha ng kalahating araw na bakasyon si Du Yuner at maagang naghintay sa gate ng komunidad. Nakasuot ng itim na jacket na may brown fur collar at itim na pump itis sa ilalim, ang matangkad na figure at temperamental na mukha ni Du Yuner ay nagpaganda sa kanya. Pagkasakay sa kotse, matamis na ngumiti si Du Yuner at nakagawian na nagsabi, Brother Ye Fan, anong oras ka ba gising, galing ka ba sa bahay? Hindi, mula sa Zia Tea House, hindi kalayuan sa. Sabi ni Ye Fan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Du Yuner, ito ang lugar ni Sister Ning. Napagtanto din ni Ye Fan ang partikularidad ng problemang ito, at nahihiya na sabihin na pinalayas siya ni Su Qingzuo sa sasakyan kahapon, kaya kinailangan niyang sabihin, Yuner, sa tingin mo ba isa akong asshole? Bastard! Bastard! How could it be? Umiling si Du Yuner, hindi ko naramdaman iyon.
Ngunit ayon sa sentido komun, ako ang uri ng hamak na tumutuntong sa maraming bangka. Mapanuksong sabi ni Yefan. Kinagat ni Duyuner ang kanyang ibabang labi, hindi ko rin alam, ngunit sa tingin ko Kuya Yefan, iba ka pa rin sa mga hamak na iyon. Oh, anong pinagkaiba? Tanong ni Yefan. At least hindi ka sinungaling. Dapat alam din ni Ate Ning at ng iba pa ang tungkol sa iyo, at lahat sila ay willing na makasama ka. Sa tingin ko, basta masaya sila, walang masasabi. Laging may karapatan ng mga tao na pumili ng sarili nila. Lifestyle, di ba? Sabi ni Duyuner na may emosyon. Natigilan si Yefan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ng tradisyonal na konserbatibong si Duyuner. Yuner, sa tingin mo ba? Namula si Duyuner at nahihiyang sinabi, ako. Nakikipag-chat din ako kay Salina. Minsan, may nararamdaman ako. Sa palagay ko ang mundong nakita ko noon ay napakaliit. Kahit na hindi tinukoy ni Salina kung anong uri ng mga bagay ang nasa ibang bansa ka, Yefan, ngunit. Sa tingin ko kayo ni Salina ay hindi ordinaryong tao. Kung gayon mahirap na pigilan ka sa pamamagitan ng mga ordinaryong tuntunin at regulasyon. Napabuntong hininga si Yefan, at nang marinig niya ang mga salita ng batang babae, siya ay napahinga ng maluwag, kahit papaano ay hindi siya hahamakin ni Duyuner bilang isang kapatid, dahil sa kanyang pribadong buhay. Kung pareho ang iniisip ng asawa ko sa iyo, magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip, napabuntong hininga si Yefan. Kumurap si Duyuner at maingat na nagtanong, Brother Yefan. Nag-away ba kayo ni Miss Su? Nakita mo ba? Umalis ka kasama si Miss Su kagabi, pero ngayon galing ka kay Sister Ning. Halika, kahit hindi ako matalino, hindi rin ako tanga. Duyuner pouted. Ngumisi si Yefan at sinabing, hindi ko mapigilan, hindi ko alam kung paano ito susuyuan. Pasko na bukas. Gusto kong makasama siya sa festival, ngunit sa ngayon, wala akong pag-asa. Talagang iba ang posisyon ni Miss Su sa ganitong bagay. Tutal, siya at ikaw ay lumaki sa ibang kapaligiran, sabi ni Duyuner. Well, ito ay tinatayang na pagkatapos ng ilang sandali, siya ay mawawala ang kanyang galit. Mukhang walang magawa si Yefan. Natahimik din si Duyuner, nag-iisip. Okay, wag na natin pag-usapan yan, bibili tayo ng mga regalo para sa mga batang yan, ano ang trending kamakailan? Tanong ni Yefan. Ngumiti si Duyuner, ano ang maaaring naiiba para sa mga bata, mga laruan, mga manika, masarap na pagkain, iyon lang. Wala rin akong masyadong alam, Yuner, ikaw ang manguna, ako na lang ang magbabayad. Masayang tumawa si Yefan, sinipa ang accelerator at nagmaneho. Pagkatapos ng isang abalang umaga, bumili ako ng isang grupo ng mga bagay para sa mga bata na may iba't ibang edad. Sa tanghali, dumating ang dalawa sa Ivy Orphanage, si Duyuner ay abala sa pagtulong sa pagluluto, at si Yefan ay kumukuha ng mga regalo para ipamahagi sa mga ulila. Lumabas si Dinli Shuhua mula sa kusina. Tila mas matanda na siya, na may mga kulubat pa sa mukha, at medyo pamayat ang namamaga niyang katawan, ngunit nakita ng matandang babae si Yefan na nakikipaglaro sa mga bata, nikotikip pa rin ang mukha nito. Ngumiti. Yefan, masyado kang nagmamalasakit. Huwag kang pumunta tuwing weekdays. Gumastos ka ng napakaraming pera sa pagpapaayos ng welfare home kanina. Ano ang ginagawa mo sa mga reg-along ito? Sabi ni Dean Lee. Pagkatapos ipamahagi ni Yefan ang mga regalo, tumingin siya sa grupo ng mga bata na naglalaro ng mga bagong laruan, at kontentong ngumiti, isa ang pera para sa pagkukumpuni, iba ang pagbili ng mga regalo sa Pasko para sa mga bata. Naranasan ko na ang ganyan noon. Sa panahong ito, alam ko ang sakit sa kanilang mga puso, at walang halaga ng regalo ang talagang makakabawi sa mga sugat sa kanilang mga puso. Ang ilang mga gadget ay maaaring magbigay sa kanila ng higit na pag-asa sa buhay, bakit hindi ito gawin? Marahan na bamantong hininga si Dean Lee, kung makukuha ni Song Xinghe ang kalahati ng sa iyo, hindi sana siya dumaan sa daang iyon. Napakunot ang noo ni Yefan nang banggitin niya si Song Xinghe, naaalala ang balitang narinig niya sa bangka na papunta sa Leviathan, palaging may nakakatakot. Isang pakiramdam ng. Sa tanghal iyan, natural na nagtanong si Dean Lee tungkol sa kamakailang buhay ni Yefan, lalo na ang relasyon ng mag-asawa pagkatapos ng kasal. Sa sandaling sinabi niya ito, nakaramdam ng kaunting panlulumo si Yefan. Matanda na si Dean Lee at may edad na, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari. Kailangang sabihin lang ni Yefan na nagkaroon siya ng alitan sa kanyang asawa at nasa Cold War pa rin siya. Hoy, kayong mga kabataan, hindi niyo lang alam kung paano sila pahalagahan. Paano nagkakaroon ng napakaraming bagay na dapat pagtalunan. Nagreklamo si Dean Lee, malamang may nagawa kang mali. Hindi pa ba sapat na humingi ng tawad? Yefan, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiyak, Dean, kung kaya ng paghingi ng tawad, hindi ko na kailangang sumakit ang ulo ko. Ano ang ginagawa ng asawa mo? Wala akong alam tungkol dito. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa niya, at mag-iisip ako ng paraan para sa iyo. Hindi mo dapat maintindihan ang isip ng isang babae kaysa sa atin. Si Li Yuanchang ay labis na nag-aalala tungkol sa tunay. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pakiramdam na si Dean Lee, tulad ng kanyang mga kamag-anak at matatanda, ay walang itinatago, hindi pa banggitin na alam na ito ni Duyuner, kaya sinabi niya ang pagkakakilanlan ni Su Qingzhou.
Si Rao Shili, si Dean Lee ay nakakita ng maraming bagyo, at nagulat nang marinig na talagang pinakasalan ni Ye Fan ang chairman ng Jinxu Group. Kabanata 0388 Opera 0388. Oh, sabi ko bakit ka mayaman, kaya ang asawa mo ay si Su Qingzhou. Tinapik ni Dean Lee ang kanyang dibdib. President, hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparirikan, ako mismo ang kumikita ng pera ko, hindi ang aking asawa ang nagbigay nito ng walang kabuluhan, paliwanag ni Ye Fan. Mukhang marami ang naintindihan ni Dean Lee, syempre mahirap suyuan ang ganyang babae kapag galit. Nasa kanya na ang lahat, kaya wala siyang minamaliit. Pagod ka na. Mapait ang mukha ni Ye Fan, ngunit ito ang punto. Ang pagkakaroon ng mayaman na asawa ay hindi maganda sa pakiramdam. Paano mo siya nagalit? Tanong ni Dean Lee. Nagpout si Ye Fan, mahabang kwento ito, sa madaling salita. Mali ako, makatitiyak ka, Dean, malamang na magiging maayos din ito sa ilang sandali. Nag-isip sandali si Dean Lee, at hindi na nagtanong pa. Hiniling lang niya kay Ye Fan na magkaroon ng mas magandang ugali at hayaan ang mas maraming babae. Inisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na sapat na ang kanyang saloobin, hindi niya magawang hilingin sa kanya na lumuhad sa kanyang mga tuhod at humingi ng tawad. May bottom line din siya. Sa hapon, hinatid ko si Du Yuner sa paaralan. Pagbaba niya ng bus, kumuha si Du Yuner ng 2 tiket mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Ye Fan. Brother Ye Fan, ito ang 2 tiket para manood ng opera na, Cat, sa Huahai Grand Theater. Bukas ng gabi ang mga ito. Mukhang gustong-gusto ni Sister Su ang musika. Maaari mo itong kunin at panoorin kasama niya, sabi ni Du Yuner. Natigilan si Ye Fan saglit. Pagkatapos makita ang tiket, ito ay isang magandang upuan sa harap na hanay. Hindi niya maiwasang mag-isip, hindi mura ang tiket na ito, di ba? Bumili ka ng opera noong Pasko. Umiling si Du Yuner, hindi. Hindi naman. May nagbigay sa akin, pero ayoko makita, sayang hawakan, kaya ibibigay ko sa iyo. Saglit na nag-isip si Ye Fan, itong sikat na opera sa mundo, marahil ay talagang gusto ito ni Su Qingzhou, kaya hindi siya magalang. Salamat, Yuner, kukunin ko. Kinuha ni Ye Fan ang tiket. Sinabi ni Du Yuner, kung gayon, nais kong magkaroon ka ng pagkakasundo sa lalong madaling panahon, papasok muna ako sa trabaho. Tumango si Ye Fan, inabot at hinawakan ang buhok ni Du Yuner, ang magaling kong kapatid talaga, umalis ka na. Komplikadong ngumiti si Du Yuner, bumaba ng kotse, kumaway kay Ye Fan, at nagpaalam sa lalaki. Nang umalis na ang sasakyan ni Ye Fan, tumalikod si Du Yuner at naglakad papasok sa paaralan. Pumasok si Du Yuner sa opisina, at isang babaeng guro sa susunod na mesa ang nagtaas ng ulo at nakangiting nagtanong, Mr. Do, narinig ko na nanalo ka ng tiket para sa Cat. Mapapanood mo ba ito kasama ng iyong kasintahan? Kumurap si Du Yuner, lead teacher, paano mo nalaman? Hindi ka ba nag-swipe ng website para sa mga tiket sa mga araw na ito? Oh, nagpout si Du Yuner at umiling, hindi ko naintindihan. Saka paano ko narinig na sinabi ni Teacher Zing na nahawakan mo, sayang ang maraming araw. Ngumiti si Du Yuner at nahihiyang sinabi, okay lang. Makahulugan pa rin. Pumunta si Ye Fan sa kumpanya at walang magawa. Pagkatapos makipag-chat kay Mumumu sa WeChat saglit, tinanong siya ng babae. Mga pulang sobra. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Ye Fan nang maisip niya ang bagong, maliit na kasintahan, na ito. Hindi niya alam kung talagang gusto niya si Mumumu. Gayunpaman, hindi talaga maitulak ni Ye Fan ang babae, kaya kinailangan niyang durugan ito ng dahan-dahan sa ngayon. Bago niya alam, ng oras na para umalis sa trabaho, pumunta si Ye Fan para bantayan si Su Qingzhou at gustong umuwi kasama ang babae. Sa pagbukas ng pinto ng opisina, si Su Qingzhou ay naroon pa rin na seryosong nakatingin sa kung anong mga materyales, nang makita si Ye Fan na papasok sa pinto, napasimangot si Su Qingzhou. Anong ginagawa mo dito? Hehe, Mrs., wala ka pang pasok. Tanong ni Ye Fan. Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzhou, kailangan kong mag-overtime, at hindi na ako babalik ngayong gabi, napakaraming bagay sa katapusan ng taon. Ano, dito ka magpapalipas ng gabi? Naramdaman ni Ye Fan na ang babaeng ito ay tila ganap na tinalikuran ang kanyang pamilya at bumalik sa kanyang workaholic na estilo. May kwarto ako, banyo, at lahat dito, bakit hindi ako pwedeng mag-overnight? Sabi ni Su Qingzhou. Alam ni Ye Fan na hindi makatutuhanang hikayatin ng mga babae na umalis sa trabaho, kaya lumapit siya, kumuha ng tiket, at inilagay ito sa mesa ni Su Qingzhou. Asawa, ito ang Christmas opera na, Cat, bukas ng gabi. Magsisimula ito ng alas 8:30 bukas ng gabi sa Huahai Grand Theater. Sabay-sabay tayong manood, same time na sabi ni Ye Fan. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang tiket at mahinang sinabi, kunin mo, hindi ako pupunta. Bakit hindi ka pumunta? Hindi ka ba mahilig sa music performances? Napangiti si Ye Fan, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo ba ako mabibigyan ng pagkakataong magtanghal? Walang dahilan, ayoko lang pumunta. Si Su Qingzhou ay tamad na magpaliwanag. Napabuntong hininga si Ye Fan, alam ko na hindi natin lubusang malulutas ang lahat ng alitan sa usapin sa pagitan natin ng ilang sandali, ngunit kahit papaano ay gusto ko talagang makipagkasundo sa iyo.
Maniwala ka man o hindi, hindi ako kailanman nagkaroon ng ganoong kabaitan sa sinumang babae. Kahit pakiramdam ko pagkatapos kitang makilala, hindi ako katulad ng sarili ko. Pero kahit anong pagbabago ko, gusto mo akong lumuhad sa piling mo at humingi ng tawad, hindi ko kaya, hindi ko rin kaya. Ang magagawa ko ay hintayin ka sa pasukan ng Huahay Grand Theater bukas ng gabi, simula alas 8:30 at magtatapos ng alas 11:30, dumating ka man o hindi, hihintayin kita. Naramdaman ni Yefan na walang kwenta ang magpaliwanag ng sobra. Pagkatapos kong ibaba ang tiket, tumalikod na ako at lumabas ng opisina. Tiningnan ni Su Qingzhou ang tiket ng may malamig na tingin, at ang masalimuot na pag-iisip ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa wakas, kumuha ang babae ng isang stack ng mga dokumento at pinindot ang tiket sa ilalim nito. Out of sight out of mind. Pagkatapos noon, patuloy na abala sa trabaho si Su Qingzhou. Si Yefan ay nagmaneho palabas ng kumpanya at wala sa mood na bumalik. Sa pagharap kay Tita Jiang sa bahay, medyo nahihiya si Yefan, at patuloy na pinaalalahanan ang matanda tungkol sa mga problema ng kanilang kabataang mag-asawa. Naalala niya na walang nagpunta sa isang bar para sa ilang mga inumin sa loob ng mahabang panahon, kaya't siya ay nagmaneho sa isang malapit na commercial pedestrian street, ipinaroda ang kotse, at naglakad patungo sa isang bar na tinatawag na Iol. Matapos makapasok sa bar, umupo si Yefan sa bar mag-isa, umorder ng isang bote ng vodka, at nagbuhos ng inumin. Hindi nagtagal at biglang naramdaman ni Yefan na may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya sa likod niya. Lumingon si Yefan ng hindi malay, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang babae na nakasuot ng maapoy na pula na maluwag na katad na Amerikana, itim na medyas, brown na mixing bota, at isang asul na silk shawl, nakaupo sa isang sulok na umiinom ng alak na mag-isa. Ang maluwag na pangitaas ay bumabalot sa kanyang maselang katawan sa buong libro, na mukhang pambihira na may halong kagandahan. Ang mukha ng babae ay kasing pinong mga porselana na manika, puno ng klasikal na kagandahan ng mga babaeng oriental, ang kanyang pilikmata ay natural na nakataas, ang kanyang mga labi ay parang pulang-pula, at ang kanyang ugali ay matikas. Ang mga nakaistilong outfit, klasikong hitsura, at eleganteng ugali ay perpektong pinagsama. Ito ay isang hindi kompromiso na kagandahan, na dama ni Yefan na kahit na hindi niya may kumpara kay Su Qingzhou, maaari siyang maging kapantay ni Chu Yunyao. Tulad ng pagtataka ni Yefan kung bakit ang magandang babaeng ito ay patuloy na nakatitig sa kanya, may isang mature na babae na naka-low-cut underwear at isang fur collar coat na mukhang 27 at umupo sa tabi niya. Guwapo, mag-isa ka ba? Interesado ka bang yayain akong uminom? Hinaplos ng babae ang kanyang alampay at buhok, na may kaakit-akit na tindig at mapupulang labi. Kabanata 0389 Itim na puso. 0389. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at ngumiti sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng panlulumo dahil, giniginaw, siya ngayon ng kanyang asawa. Bakit may isang magandang babae na nakatitig sa kanya pagdating niya sa bar, at isang maliit na fox ang dumating upang makipag-usap sa kanya? Tell ang Lana. Mag-isa lang ako, may kinalaman ba sa pag-imbita sa iyo na uminom? Nakangiting tanong ni Yefan. Walang sabi-sabi, pumunta ang babae para kunin ang vodka ni Yefan, humingi ng baso sa bartender, at nagsimulang magbuhos ng inumin. May alak kayo, may kwento ako, para maibsan ang pagkabagot ng isa't isa, hindi ba mas mabuti pa kaysa uminom ng mag-isa? Uminom ang babae ng isang baso ng vodka at sinabi. Ngumiti ng masama si Yefan, oh. Ano ang iyong kwento? Medyo nalungkot ang ekspresyon ng babae, at ngumiti siya ng malungkot, niloko ka ng asawa ko. Kalimutan mo na. Nagkibit-balikat si Yefan, ito rin ay isang kwento. Kung gayon ako ang buong tao. Ito ay isang history meeting. Giggle, ngumiti ang babae ng nakakaloko, napakatawa mo, guwapo, napaka-bitter ng mga tao sa puso nila, at banibiro mo ako. Nagpout si Yefan, totoo ang sinabi ko. Hinawakan ng kamay ng babae ang hita ni Yefan, itinaas ang kanyang ulo, at sinabing may nalilitong ekspresyon, alam mo. Sinundan ko siya noong kolehiyo. Napakahirap niya kaya't maaari lamang siyang umupo ng isang maliit na bahay na sira sa halagang 500 yuan bawat buwan, kaya sumama ako sa kanya. Ngayong mayaman na siya, lumabas siya para maghanap ng batang babaeng estudyante. 2 beses ko pang pinalo ang bata para sa kanya. Pangalawa, ngunit pagkatapos ng higit sa 1 taon ng kasal, hindi man lang siya nagdaos ng kasal sa akin. I feel really bitter. Sabi mo umiinom ako, pwede ko bang kalimutan ang mga bagay na ito? Umiling si Yefan, hindi ko alam, parang hindi ko ito makakalimutan. Iniunat ng babae ang kanyang kamay at marahang itinaas ang kwelyo sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng kaguluhan sa tanawin. Ayaw mo bang subukan ito, lasingin mo ako at kalimutan mo na ako ng lubusan. Mas kaunti ngayong gabi. Ang babae ay tumingin kay Yefan ng malungkot. Napabuntong hininga si Yefan, iniunat ang kanyang kamay at hinayla ang coat ng babae ng mahigpit. Eldest sister, ang pagiging tagahawak ng inumin ay nangangailangan ng kaunting discernment. Hindi mo ito magagawa. Hayaan ang ibang tao na magkwento sa iyo. Saglit na tumigas ang ekspresyon ng babae, ikaw. Anong pinagsasabi mo, anong klaseng platito ng alak?
Ibinuhos ni Yefan ang isang baso ng alak sa kanyang sarili, at inilipat ang kanyang bibig sa ilang lugar sa bar, sinabing, maupo ka mula sa upuan. Mula nang makarating ako dito, medyo marami na ang mga tao sa bar na ito na patuloy na sinusundan ka ng kanilang mga mata. Kung estranghero, kadalasan ay hindi sila nagtatagal ng higit sa 3 segundo, ngunit ang mga taong ito ay nakatingin sa iyo, halata na kasama mo sila lahat sila ay kakilala. Ang pinakamalaking problema ay ang karamihan sa kanila ay tumitingin sa iyo, at sila ay halos babae. Tinitingnan ka nila, ngunit hindi sila nagseselos sa iyo. Ibig sabihin hindi nila iniisip na maganda ka, pero puro para makita ang takbo ng negosyo mo, di ba? Ang awkward na ngumiti ang babae, napaka-interesante mo, huwag ka nang magtanong, Pagkasabi niyon ay tumakbo ang babae na parang tumakas, at agad na tumakbo palabas. Pagkatapos noon, walang, desperadong babae, ang lumapit kay Yefan. Sa halip, nalaman ni Yefan na ang magandang babaeng nakaupo sa sulok ay madalas na may mga lalaki na lumapit sa kanya. Nananahimik na lang si Dilag, hindi pinapansin ang mga lalaking iyon, umiinom lang. Gustong malaman ni Yefan kung bakit ang dilag na ito ay patuloy na nakatitig sa kanya, iniisip kung dapat ba siyang pumunta at magtanong. Gayunpaman, sa huli, nagpigil si Yefan. Sa pag-iisip kay Su Qingzhou, wala siyang pusong magmalasakit sa ibang babae. Hanggang sa mga 10:00 ng gabi, uminom si Yefan ng 7 o 8 bote ng dekalidad na alak. Medyo nagulat. Gayunpaman, ang dilag na nakapula na nag-iisang umiinom sa sulok na iyon ay uminom din sa mesa ng mga walang laman na bote. Parang gustong subukan ng babae ang iba't ibang alak. Nakatikim siya ng higit sa 12 uri ng alak. Pagkatapos uminom ay dahan-dahan siyang naglakad at lumabas ng bar. Hindi napigilan ni Yefan na humanga na ang batang babaeng ito ay talagang marunong uminom, kaya lumabas siya pagkatapos magbayad ng pera. Sa pedestrian street, nalaman ni Yefan na ang babaeng nakapula ay hindi umalis, ngunit pumunta sa isang tindahan ng laro at nagsimulang maglaro ng mga arcade game. Bagamat medyo luma na ang arcade, marami pa rin ang nahuhumaling sa ganitong uri ng laro, at maraming tao ang naglalaro sa arcade shop sa pedestrian street. Bilang isang high-level gamer, natural na napakahusay ni Yefan sa mga larong ito. Hindi niya maiwasang maglakad ng may pagtataka, gustong makita kung gaano kahusay na naglaro ang dilag na nakasuot ng pula. Sa sandaling ito, ang babaeng nakapula ay nakikipaglaban sa King of Fighters kasama ang isang binata na may dilaw na buhok at mga hikaw. Dahil may mga naglalaro na dilag, maraming tao ang nakamasid sa paligid. Sa sandaling lumakad si Yefan, nakita niya na natalo na ng babaeng nakapula ang lalaking may dilaw na buhok. Pinuri ng grupo ng mga tao sa paligid sok-sok ang ganda ng lakas ng dilag, at pinagtawanan ang lalaking ito dahil sa sobrang kahihiyan sa kapwa lalaki. Pagkatapos ay umahan pa ang dalawa pang hindi mananampalataya upang labanan ang babaeng nakapula, at sa huli, lahat sila ay madaling natalo. Pinipili lamang ng babae ang isang papel ng Mei Shiranui, at mukhang partikular na interesado sa babaeng papel na ito na naglalaro ng apoy. Nangangati ang mga kamay ni Yefan, kaya bumili siya ng game coin at itinabi ang iba, balak makipaglaro sa babaeng nakapula. Nakita ng babaeng nakapula si Yefan, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Naramdaman ng mga tao sa paligid na pahihirapan si Yefan, dahil ang babaeng nakapula ay talagang makapangyarihan, at masasabi ng mga eksperto na siya ay dalubhasa sa paglalaro. Gayunpaman, si Yefan ay random na pumili ng isang papel at ganap na inabuso ang tila walang talo na si Mei Shiranui ng babaeng nakapula. Hehe. Ngumisi si Yefan at ngumiti sa babaeng nakasuot ng pula, tinatanggap ko. Naghiyawan ang mga tao sa paligid, pakiramdam na may makakapag-alaga na sa mayabang na beauty player na ito. Sumimangot ang babaeng nakasuot ng pula, medyo hindi nasisiyahan, at nagsabi ng 2 salita sa malinaw na boses, halika, 2 panalo sa 3 round. Naglagay siya ng barya at nagpatuloy sa pagpili kay Mei Shiranui. Pumili si Yefan ng isa pang papel ng random, at pagkatapos ay tinalo ang babaeng nakapula. 2 panalo, sabi ni Yefan. Pinandilatan ng babaeng nakapula si Yefan, 3 panalo sa 5 round. Halika muli. Natahimik si Yefan at kailangang ipagpatuloy ang paglalaro. 4 na panalo sa 7 round. 5 panalo sa 9 na round. Natapos ni Yefan ang 5th set, umiling at sinabing, Beauty, hindi na ako lalaban, nakakasawa na, hindi ba pwedeng iba ang role mo? Fire dance ka lang. Ayokong magbago. Matigas na sabi ng babaeng nakapula, mas malamig ang mukha niya kaysa sa kanya, at labis siyang nalungkot ng matalo. Nagkibit-balikat si Yefan, at naglalaro lang siya, ayaw niyang laging ganito. Tapos dahan-dahan kang maglaro, aalis na ako. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, tumalikod at umalis. Walang ekspresyon ng babaeng nakapula, pinapanood si Yefan na lumalayo nang hindi siya tinitigilan, iniisip ito. Uminom si Yefan ng maraming alak at naglaro ng ilang laro, at mas gamaan ang pakiramdam niya. Pagbalik sa parking lot, biglang nakarinig si Yefan ng malakas na kalabog sa pedestrian street sa sandaling pinaandar niya ang kotse palabas ng underground na garahe. Boom! May nakita akong apoy, na tila nagninangas sa pedestrian street, at ang lokasyon ay tila nasa game console store.
Hindi maiwasan ni Yefan na magtaka, sumabog ba ang laro? Masyadong black-hearted ang negosyanteng ito, anong klaseng makina kaya ang sasabog nito? Ngunit ito ay walang kinalaman kay Yefan, siya ay nagmaneho pabalik sa kanyang sarili. Ang hindi alam ni Yefan ay nasa bubong ng isang gusali sa tabi ng isang pedestrian street, isang babaeng nakapula ang tahimik na nakatayo sa malamig na hangin. Nakatingin siya sa direksyon na papaalis ng sasakyan ni Yefan, na may isang kamay sa ibabaw, isang gintong apoy ang nagninangas. Kabanata 0390. 0390 Kailan? Nagising siya kinaumagahan, nagsimulang magpumigla si Yefan, iniisip kung pupunta si Su Qingzu sa opera kasama niya sa gabi. Kung ayaw pa rin siyang kausapin ng babae, hindi niya alam ang gagawin. Matapos kumain ng almusal na walang isip, binalak ni Yefan na magmaneho papunta sa kumpanya, ngunit habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chu Yunyao. Bahagyang nagulat si Yefan, tila natapos na ni Chu Yunyao ang mga gawain ni Lu Chundao. Xiao Yao Yao, nakabalik ka na ba sa Huahay? Kinuha ni Yefan ang telepono at nakangiting nagtanong. Bahagyang tumugon si Chu Yunyao, nasaan ka? Papunta sa trabaho. Nandito ako sa Yunyun International Hotel. Maaari kang pumunta sa loob ng isang oras at hahanapin kita. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, ibinaba niya ang telepono. Natigilan si Yefan, ano ang sitwasyon, sabihin mo lang, bakit kailangan mo siyang puntahan agad? Ngunit sa pakikinig sa kahulugan ng babae, tila ito ay isang seryosong bagay, kaya nagmaneho si Yefan sa Yunyun International Hotel. Ang hotel na ito ay isa ring 5-star hotel sa ilalim ng Cloud Group. Mukhang ayaw ni Chu Yunyao na tumira sa mga mararangyang bahay, pero mas gusto niyang tumira sa presidential suite ng hotel. Bagamat may traffic sa umaga, makalipas lang ang 50 minuto ay sa wakas ay naabutan ko na. Pumasok ako sa hotel at pumunta sa front desk. Pagkatapos iulat ni Yefan ang kanyang pangalan, lumapit ang manager ng lobby at nakangiting sinabi, Mr. Ye, kakagising lang ng chairman at kailangan ng ilang oras para maghugas at magpalit, mangyaring maghintay ng ilang sandali sa coffee shop sa lobby. Nagulat si Yefan, ano? Kakagising niya lang. Kung gayon bakit niya ako pinatawag dito? Ito, nakangiting sabi ng manager ng lobby, hindi rin namin alam, ang sabi lang sa amin ng chairman na tretuhin kami ng maayos. Ikaw. Tahimik na nakaupo si Yefan sa kafe, iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Chu Yunyao. Matapos maghintay ng halos isang oras at uminom ng ilang tasa ng kape, lumabas ang babae sa elevator. Si Chu Yunyao ay nakasuot ng itim na base coat na may stitched fur sa labas. Ang kanyang matangkad at balingkinita na figure ay na-set off sa pamamagitan ng fur shawl na nagpa-sexy sa kanya. Ang mahabang buhok na maluwag na nakatali, na may ilang alon sa dulo, ay nagpakita ng kanyang maseselang tampok sa mukha at matikas na ugali. Habang naglalakad sa bulwagan, lahat ng mata ay naaakit sa babae. Hindi sinasadyang nilunok ni Yefan ang kanyang laway. Noong nasa isla siya, dahil madalas na nakasuot ng puting coat si Chu Yunyao, at hindi siya gaanong nagbihis, abala siya sa pagnenegosyo. Nang makita kong nakabihis na si Chu Yunyao sa sandaling ito, napagtanto kong isa na naman akong nakamamanghang kagandahan. Mukhang maganda ba? Lumapit si Chu Yunyao sa lalaki at nagtanong. Nang hindi hinintay na sumagot si Yefan, sinabi ni Chu Yunyao sa kanyang sarili, hindi mo na kailangang sumagot, sinabi na sa akin ng iyong mga mata. Nahihiyang ngumiti si Yefan, Yao Yao, ano ang hinahanap mo sa akin? Wala lang. Relax lang ako sa wakas, gusto kong lumabas para mamasyal, mamili, at kunin ang pervert ni Liu Bingjun, hindi ang cop na lumabas, kaya para sa aking kaligtasan, kukunin kita bilang bodyguard sa isang araw, sabi ni Chu Yunyao. Pagkatapos marinig ito, hinawakan ni Yefan ang kanyang ilong at ngumiti ng palihim. Ang daming sinabi ng babaeng ito at umikot siya, hindi ba gusto niya lang siyang samahan sa Pasko? Gayunpaman, ayaw nitong sirain ni Yefan, pagkatapos ng lahat, gustong iligtas ni Chu Yunyao ang mukha. Sure, let's go, saan mo gustong mag-shopping? Tumayo si Yefan at hinawakan ang kamay ni Chu Yunyao. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chu Yunyao, at gusto niyang alisin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa, kaya pinandilatan niya si Yefan, kahit saan, basta hindi ko ito sariling shopping mall. Ngumiti si Yefan, kung gayon, pumunta tayo sa bagong bukas na Yule City. Nabalitaan ko na maraming masasarap na restaurant doon, sa tamang oras para sa tanghalian. Whatever. Hindi malinaw na narinig ni Chu Yunyao, dahil naramdaman niyang nagtataka ang mga staff sa hotel na nakatingin sa kanya. This is the first time na sa harap ng napakaraming empleyado, nahawakan ako ng isang lalaki. Makalipas ang mahigit kalahating oras, hinatid ni Yefan ang babae at dinala ang babae sa mall. Dahil hindi kumain ng almusal si Chu Yunyao, pumunta muna ang dalawa sa isang western restaurant. Ito ang unang pagkakataon na kumain silang dalawa ng mag-isa. Nalaman ni Yefan na si Chu Yunyao ay napaka-partikular sa pagpapares ng pagkain. Tila wala siyang pakialam sa lasa ng pagkain, at kinain lamang ito ayon sa nutritional content nito. Halatang steakhouse iyon, pero hindi steak ang in-order ng babae, kundi salmon, vegetable salad, at lemonade lang.
Hindi ako kumakain ng niligas na patatas na kasama nito, at hindi ako naglalagay ng sarsa sa salad ng gulay, kaya karaniwang hindi ko kasama ang lahat ng mataas na calorie. Makikita na si Chu Yunyao ay talagang mahigpit sa kanyang sariling pamamahala, at ang kanyang tagumpay sa negosyo at siyentipikong pananaliksik ay hindi sinasadya. Bakit ka nakatingin sa akin? Napansin ni Chu Yunyao na nakatitig si Ye Fan sa kanya, at hindi niya napigil ang itaas ang kanyang kilay at sinabing, kakaiba ba para sa akin na kumain? Ngumiti si Ye Fan, umiling at sinabing, hindi. Kung ganoon bakit ka nakatingin sa akin? Nagtaka si Chu Yunyao. Dahil maganda ka, sabi ni Ye Fan. Matapos matigilan sandali si Chu Yunyao, hindi siya tumugon, at patuloy na kinokontrol ang sarili niyang pagkain, ngunit pagkaraan ng ilang beses, nagpasok siya ng isang piraso ng karne ng isda. Kinain ito ni Ye Fan ng napakabilis. Pagkatapos kumain ay ayos na siya kapag siya ay walang ginagawa, kaya nagtanong siya, maganda pa ba ang pagsasaliksik sa akses ng lupa? Noon pa man ay curious na ako, paano mo na-decipher ang nilalaman nito? Ano ang hitsura ng bagay na iyon? Ano? Sinabi ni Chu Yunyao nang hindi itinaas ang kanyang ulo, hindi ako nagsasalita tungkol sa trabaho ng pribado, at wala akong autoridad na sagutin ang lahat ng iyong mga tanong. Nagpout si Ye Fan, tila napakahigpit pa rin ang tono ng babae, ngunit hindi niya inaasahang tatanungin silang lahat, kung tutuusin, ang bagay na ito ay napakahalaga. Kung gusto mong malaman, masasabi ko sa iyo, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Biglang sabi ni Chu Yunyao na may mapaglarong ngiti. Napakurap si Ye Fan, ano ang problema? Tumingin si Chu Yunyao sa lalaki ng pabiro at sinabing, halimbawa, hiwalayan mo si Su Qingzhou at pagkatapos ay pakasalan mo ako. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay bumantong hininga, umiling at sinabing, okay, dapat kang magpatuloy sa pagkain. Ano ang problema, sa tingin mo ba ay isang kawalan? Kung ikukumpara kay Su Qingzhou, bakit ako medyo mas pambabae? Ngumiti si Chu Yunyao ng kaakit-akit. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, tumigil ka na sa pag-arte, niloloko mo lang ako, bakit mo pinapahalagahan ang relasyon ng mag-asawa? Muling bumalik si Chu Yunyao sa kanyang walang ekspresyon na mukha, paano mo nalaman na wala akong pakialam, baka may pakialam talaga ako. Kung gayon hindi ako maaaring makipagdiborsyo. Dahil pinili kong magpakasal, hindi ko binalak na umalis, sabi ni Ye Fan. Hindi ba ako kasing ganda ni Su Qingzhou? O talagang napaka-voluptuous niya sa likod ng mga eksena? Napaka-comfortable mo sa kama? Natahimik si Ye Fan saglit, ano ang sinasabi mo? Isang lalaking hindi nakakaintindi ng pagpapahalaga, sa katunayan, hindi ako interesado sa iyo, mahinang ngumuso si Chu Yunyao at nagpatuloy sa pagkain. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.